Sinimulan na ang dredging at pagtatanggal ng mga naipong basura sa ilalim ng dagat ng Manila Bay. Pero ang tanong sa DNR, ang Department of Environment and Natural Resources, ano ang saysay ng rehabilitation kung itutuloy naman ang reclamation? May report si Maki Pulido. 28 heavy equipment ng DPWH ang nakadeploy para tanggalin ang naipong basura sa ilalim ng dagat sa Manila Bay. Itong mga amphibious excavator ang kukuha ng burak at basura. Ang mga naipon ng excavator sasalain ng garbage selector para mahiwalay ang basura na diretsyo sa nakaabang na dump truck. Ang basura itatambak muna sa DPWH compound sa Taguig. 50 to 100 trucks a day. Back and forth hauling. We'll make sure that hindi naman magiging negative hindi naman makaroon na negative impact. Anyway, these garbage dumps are designed for a large volume of garbage. Hanggang 50 meters mula sa pampang ang aabutin ng amphibious excavator. Sinimulan sa may US Embassy hanggang makarating ng Manila Yacht Club. 225,000 metric tons ang target na makolekta nitong taon o 0.80 to 1 meter na lalim ng desilting. Pero wala pa yan sa kalahati dahil tinatayang aabot ng 3 metro ang lalim ng huhukayin bago maabot ang buhangin. We'll be acquiring more equipments, we'll be acquiring more personnel and more logistics para lumaki pa yung volume ng dredging and desilting. Ang operasyong ito binansagang DPWH sa GIP Manila Bay. Pero habang ginagawa ang agresibong paglilinis nito, nakaabang pa rin ang mga reclamation projects sa Manila Bay. Isa rito ang napagkasunduan na ng Manila City Hall at Waterfront Manila Premier Development Corporation ni William Gatchalian. Mahigit 300 hektarya ang tatambakan ng lupa sa gitna ng US Embassy at Manila Yacht Club. Tinanong si Environment Secretary Roy Cimatu kung ano ang saysay ng Manila Bay Rehabilitation, gayong may mga nakaamba namang mga reclamation project. Meron na kaming initial talks with the Science, Department of Science and Technology. They will help us look into the science-based effect on reclamation at saka dito sa rehabilitation dito. 24 ang pending reclamation projects sa Manila Bay. Mula sa DENR, inilipat sa ilalim ng Malacanang ang Philippine Reclamation Authority, ang ahensyang namamahala sa mga reclamation project. Maki Pulido, GMA News.